carbon dioxide kay negative 393.5 ang nasa aqua. 0.5. Tapos Yes, sir. ang H2O sakto. H2O. Saan siya na sir sa index? O sa appendix. 258 sir. 28 sakto na sir sa H2O. 258.8. Yes sir, negative. Negative 258.8. 258. Kana? Sa water? Liquid liquid. I mean sir, excuse me sir. I mean 2, 285. 285.8, sir. Sorry sir. 285. 285.8. 285.8 kilojoules per mole. Yes sir. Then minus ang summation na yon sa atong reactant na pwede naman dili magbutangan na ay para masabtan na ninyo. Ang summation sa atong reactant nga 1 mole ni C2H5OH times iyang unknown nga HF nga heat of formation ni C2H5OH plus 3 moles of OH times 0 nino automatic 0. I-check na ninyo kung nag-doubt mo. Automatic 0 nga oxygen gas. So ato niya isolate. Ang pag-isolate ana niya ibalin nato ning first term sa taas padulong sa PCAS. Then ma-0 na dahil ni automatic. So mabalin na siya sa PCAS. Natay negative 1366.8 kilojoules per mole. Then ato na ni i-con siguro i-calculate daan. So makanceling moles, mabilin kay kg. Ay dili na mole class, murag pila dili ni mole. Masut lang. Dili ni mole. Yun lang. Lagi dili lagi na mole. So natay dili ni mole. Ako na naklaroon sa ato ang quiz. So natay kana nga value i-times na to daan bi. So 2 times negative 393.5 plus 3 times negative 285.8. Then natay sum nga negative 1644.4. So ato na i-positive sa PCAS kay negative man siya sa to calculator, ibalin biya siya. So 1644.4 na kilojoules. Be. Okay. So tuman ni siya. Significant figures, dili ta mag-follow sa isa, so kanilang dire. So common nilang place unit nga tens. So dire ta mag-round off kung taas man ganin na inyong calculator. Dire ta mag-round off sa yang tens nga digit, sang decimal. So isam na pud na bali, isam ang wait lang. Anya na. So natay 1 mole of C2H5OH nga nabilin times heat of formation is C2H5OH. So i-isolate na po niya nato ay ato ni balin ning nasa PCAS, ma-divide na siya sa ubos. 1 So divide na siya sa ubos. 1 mole of C2H5OH cancel ni. Then natay ay makancel siya, gi-divide ba siya as is. Ay mo ba nag 1. So kani mabilin. So natay
negative 1366.8 kilojoules per mole plus 1644.8 kilojoules per mole. Ay, sipit ko plus wait lang. Wala yun. Uy. Negative 366.8 kilojoules plus 1644.8 kilojoules. I-divide na to siya sa 1 mole of CH25OH is equal to heat of formation na dahil ni ethanol nga kaniyang formula. So simplify natay nabilin nga dito ba negative 1366.8 plus 13644.8 natay 278 Negative. 178 ito ba? Okay. Yes, sir. So, Sagot, sir. Negative. So, 278 Positive. positive 278 nga kilojoules per mole. Pero atong significant figures niya, upat man kabuok. Ay, dili upat. Nasa sa tens digit. So, mag-add na ko og 0 sa tens digit para naani. So, again, kung basa addition og subtraction gali, dato ka sa ilang common nga place unit dato rin ka magdungag. Regardless sa number of significant figures niya, dato ra ka mag-base sa imong number of significant figures kung multiply or division ng imong solution. So, mo na ang answer. Natay 278.0 kilojoules per mole. Mayroon, tao na to kung sakto. Anong negative? Wait lang. 277.6. Good lang ha. Ayo class, sakto. Diba atong ganina kay murag ginani to pagkasulat 16.8 kg plus 1644.8 kg. Before ta nag-divide og 1 mole, ay ang katong di ba ang katong Hess law kay is equal to product minus reactant. So kani atong nabalin sa PCAS. So leaving as negative reactant. So dapat inanin ni siya pagka-construct 1 mole C2H5OH times heat of formation ni C2H5OH. Di ba plus dayon to 3 moles of O2. Zero na siya daan. So pwede na to na i-cancel na. Okay, wala na. Ato rin i-divide ning negative 1 moles PCAS. 1 mole of C2H5OH negative 1 mole of C2H5OH para mabilin diri sa right side kay positive na ano. So natay negative diri niya, positive daw ang results diri, positive ang result. Kung negative ang iyang ubos, matik na ang tanan values niya kay negative. So negative 278.0 kilojoules. So negative ni siya. Questions? Kung nag-wonder mo nga wala siya naabot sa wala nag-minus 3 siya. So negative 277.6 at 277.8. Nag-minus 0.4 siya. Nag-minus 0.4. Di na mag-matter class as long as low lang yung answer ana. O correct ang inyong solution o yung number of significant figures, wala tayong problema na. Kay checkan naman ako. Ako naman na ma-double check. Yes, Mr. Vince. Excuse me sir, pwede mo tanong sir, why gibalhin ang sum of product dito sa other side sir? Kay Mr. Vince, kay, di ba, gusto na to ni isolate. Anya, pagka-construct sa equation kay, sige.
ang pagkon-construct sa equation kay animan ay kani diri. So natay value ni overall ni H, nagutay value tanan diri ni sum ni product, pero wala tay value ni HF ni ethanol diri, which is mo atong gipangita. HF change ni ethanol diya. Then natay HF ni O which is 0. So since kani atong gipangita mo ni atong i-isolate para makuha na to yung value. Saan siya pag-isolate? Dibuat din ako ni. Akong gi-transfer ang katong sa product nga sum of summations sa product to the left side kay naman siya kj nga unit. Then same units biya kay pwede na siya ma-add or ma-subtract or kung divide or ma times po siya, it's either mawala tong unit kay divide man so ma-cancel to. Cancel ba? O ma-cancel ang unit or mo squared ang katong unit nimo kung i-times. So mo na siya Mr. Vince nga gibalin ako siya sa PCAS from negative to positive. Kay negative value man ni siya diri ang kanimo ang summation sa product negative in value daw na. Negative in value then gibalin ako siya sa PCAS imo siya positive x. Kuha na Mr. Vince. Yes sir, na ay panon akon nga ang kailangan binato kuhaon kay ang kuan man day ang for heat formation sa ethanol. Which is ang heat of formation sa ethanol na siya unit nga kg per mole. Mo nang katong pagbagabalhin nato sa 1 mole nga C2H5OH. Mo atong gibalin sa PCAS nga side para 9 over mole nga answer ay nga unit sa tong answer. Para leaving us this term lang alone. Mora niya mabilin sa right side. So, muna siya, Mr. Vince. Thank you sir, thank you sir. Okay, questions regarding ano nga problem? Kung wala, proceed ka sa PCAS. Ay, next topic. So, energy and stoichiometry, sequence of steps needed. This is the sequence of steps needed to calculate the amount of energy released or absorbed when a chemical reaction is carried out using a given amount of material. So, panalitan ng imong problem, naghatag siya og given mass lang sa imong substance. Or, yes, Miss Kim, Sir, ga-record ko. Di na ta mag-record kay murag hapit na ta mo man. Miss Kim. Hapit na ta mo man then murag play. Dora din ni ka topic. So concept din ang last total tulo ka topic before ta man ani nga chapter. Ang isa katong Ness law, ang karon kay kaning thermochemical equivalence dali ra ni masabtan na ninyo. Then ang ikatulo kay concept ra ni. So pwede ra mo minus ako. Minus ako. Unsa man? Wala na, sige. So kung imong problem, kani nga slide, kung imong problem kay naghatag lang siya alone og mass in grams or kilograms ba na or any unit nga gram. Always i-convert na ang mass into mole. I-convert niyo siya into mole using the molar mass in yung periodic table. Whatever your chemical nasa imong problem, kung chemical formula na siya like NaCl, so mag-add na ka ni sodium o Cl, so 22.99 plus 35.45 na kay molar mass. So i-divide na nimo siya ang molar mass nga in grams sa imong katong given nga mass na din kay mole mabilin kung i-times na, so 1 molar man na. So na lang mole. Then kung another one, or kung ang imong problem kay naghatag na siya og dili daw mass pero naghatag na siya og volume molarity, which is molarity nga unit nako ang M, then ang imong volume it's either liter or milliliter. Mo na atong volume usually. So ang imong buhaton para mahimo ang moles, mahimo na silag moles kay imo na siya ibungkag ang imong M nga dako iyang equivalent ana kay mole over liter. So kung imong volume kay milliliter ang given, i-convert na imo ang milliliter to liters para igor na imo i-times dayon ang duha ang mabilin sa imo kay mole. So nanatay moles of the substance involved sa atong problem. Ito din nato ang balance thermochemical equation sa atong problem, wherein every number of moles sa imong substance kay sa imong reactant or product
every mole sa imong species, I mean, number of moles sa imong species, I mean, kay equal siya sa imong heat of reaction sa imong reaction. Change sa heat sa imong reaction, which is, let's say, X. So ang X nga value nga kj is equal to kj or kj per mole na siya. Depende na siya sa pag-construct sa problem. Is equal to the number of moles in y value, mole dayon ni substance. Let's say r r reactant process. Wait lang. Ay, kunday, C og A, wherein mo na itong cation, mo na itong anion. Or say, formula nga, or Na ba na, sodium lang na, or chlorine na ba na. Depende. So, wala siya. Ano nga slide. Always yun sila equal. Kaning Y ha, maning gikan sa imong balance equation na atong yan number of moles of that species. So, karon, an engine generates 15.7 grams of nitric oxide gas during a laboratory test. How much heat was absorbed in producing this nitric oxide? So, ito ang chemical formula na daw kay atong reactant kay N og O2, iyang product dayon kay NO. Kasi may na-produce. So, pag-balance sila na kay mabutang to diha para may mo ni balance itong equation. Now, ang iya daw heat of reaction kay unknown, wala man gingon diri. So, ato na i-solve gamit ato ang Hess law. Unsa man na? So, given na ato ang O kay na siya ang change of H daw sa reaction. Pag-solve na kay ang imong product nga summation, so 2 moles of NO times pilay ko ang MO. Kuan ni siya gas ni. Kay gas man ang pagka-explain. So, gas po na. Then, kj per mole. Then, since wala mo siya lain product, igura ka mag-minus sa imong reactant. So, nakay 1 mole of N2. Then, pilay ko ni N2 nga gas, kilojoules per mole. Then, plus 1 mole of O2. Then, matic na 0 kilojoules per mole. Sige, find the missing values. Unsa si NO nga gas? Sa appendix. $90.5. Okay, thank you, Mark. So, 90.5 kilojoules per mole. Yan, atong N2, ay, 25 daw. So, 90.25. Atong N2, uh, 25. Zero. Zero. Zero, sir, zero. So, 0. Kilojoules niya, dili na grams. Sa kilojoules na. So matic nga 0 na ni nga term. So, mabilin sa to kay kanina lang. Igora na na times 2. Cancel mo. Mabilin kay 180.5. Upat ka significant figures. So, times naman na. So, natay kilojoules. So, natay 180 kilojoules diri nga heat. Enthalpy change. Now, pag-solve din sa Q sa to ang problem nga heat. So, na siya pag-solve. So igora nimo na i-convert na nimo 15.7 grams nga NO into moles. So, natay 14.01 plus 12.00 grams over 1 mole of NO. Then imo na yung molar ratio nga gikan sa imong thermochemical equation kana tanan na ang imong 2 moles of NO is equal to 180.5 kilojoules per mole.
So pag butangan na rin sa imuhang solution, natay 2 mo sa ubos kay kani may makancel, kung makanceling ubos, ang mabilin din sa to kay 180.5 nga kilojoules. So kani mabilin sa to cancel, mo-cancel ang grams pod. Then mo na rin ang tubag. Pila man? 15.7 divided by 14.01 plus 12.00 times 2 times 180.5. Natay wait lang. Alagi. Natay 54.47. So pan lang tulo ka significant figures natay 50 ay wait 54.5 kilojoules nga heat nga na-absorb ni NO. Sakto ba, class? Question. Yes, sir. Sakto, sir. So mana siya. Wait lang. Excuse me, sir. Hindi na mali ni. Dili 16. Dili 12. Dili din 12 ang 16 din ni siya. 16 din ni siya. So 16 ay 16.0 din na. Dili to 12. Kalimot ko. Ulog si. So 12 ay 16. So dili na 54.5 kuha na siya. 47.2. Anon. 47.2. So always check your molar mass of inyong ratio. Gikan sa balance equation. Yes, Mr. It's to. Sige, Mr. Vince, sa man. Same ra gyapon tong formula, sir, ba katong mass sa katoda yung change of temperature sa Q. Dili na siya ma-apply diri, Mr. Vince. Sa katong heat capacity, dili na ma-apply diri. Also, unsa ang standard formula ani, sir? Like by kanang iyang murag kon gyud symbol. Ang CQ nga mass times heat capacity o change of temperature. Aya na ko ang problem nag-describe og naay change sa temp, iyang mass of course. Tapos kung nag-undergo siya og calorimetry ang process sa tuang problem, so nag-undergo ang atong problem og calorimetry nga method, then nag-involve og calorimeter of course. Tapos sa pa kung kanang wait lang. Kung naay change of temp na involved, Mr. Vince. Kani kay dire wala man tay gikuan ang given naman nga mass sa tuang substance. Ato ra gi-calculate ang Q niya, which is pwede nato na i-diretso lang gikan sa atong Hess law, then thermochemical equation nga pag equate, which is kani there is use balance thermochemical equation, which is kung na-establish na ni kani nga thermochemical equation, pwede na ka makaingon nga ang 2 moles ni NO daw or ang 1 mole ni N2 or ang 1 mole ni O2 is equal to 180.5 kilojoules per mole. Ay, kilojoules na imong gi-calculate gikan sa ubos. Then pag solve na mabilin sa to kay kg gyud na mabilin. So meaning to say nag-deal ta with heat. Ang unit ba ni heat kay joules ba. So mo na siya, Mr. Vince. Thank you, sir. Thank you, sir. So katong mga formula na inyo na-learn sa mga earlier slides na to, yan na to ma-apply kung na siya sa yung sakto nga problem na gina-solve. So, mo na to, take note lang anak. Mo nang, sige lang kayo kung mag-oral recitation man ta by Wednesday. So, by Wednesday, unta ma-hone ninyo ang inyong learning dari sa chapter 2. Para ang inyong long quiz number 2 kay smooth sailing na rin siya, which is sa Friday. Smooth sailing na yung pagtubag na. So okay na. Mag face to face ata na, sir, or dili ta ka face to face karon nga week, Mr. Vince. Unfortunately
dili jud kay memorandum palandaan mag-online na ta this week pero wala pud ko ikaingon na para next week. Online na mayabon na next week. Dapat face to face ang tatakaron pero online ta next week daw. Online na next week. Then another week na po kay face to face. Pero hopefully ma-lift na lang kanang memorandum na ma-lift na lang paano ba? Dili na ta mag-online mag face to face na ta. Tomorrow Japon, mot na niya po tag room so depende pag na sa inyong status sa inyong classroom. Sir, So, Jan. ang atong exam, sir, online? Dili exam. Ang exam face to face yun ang exam. Mangita kog lugar ana sa sulod sa sa school. Pero diyan sa tong building. Okay. It's either nata sa 5th floor, sa 2nd floor, or pwede po kung matunong sa laboratory inyong exam, mag-laboratory room ta. So, wala siya. Kung ni, ang slide. Kita. Sorry. Mr. Vince. Sir, ang actual ko long quiz sa Chem sir kay by Google Form or by Google Meet ra sir? Yes. Ang kaning Friday niyo nga quiz kay igo ko magatag ra og problem sa inyo through classroom. So pabutay mo ana sa inyong time mga 1:30. Then kung nanay questionnaire by 1:30 sa inyong classroom, dito rin mo answer same ato ang procedure wherein last time gipa-provide ta mo papers. Then sa ang clean nga paper inyo i-submit with solutions and answers. Then ang katong final answer ninyo na i-box. Then naka-significant figures na always correct significant figures. Review ang pagsulat sa solutions, ang mga unit na butang tanan. Then sabitin mo ana during sa inyong time. So before 3:10 p.m. 3:10 p.m. ana ganya time nag-extend ko 10 minutes na pod kay para nang 10 minutes sa inyong pag-submit. Kung mulaos mo ng 10 minutes nga extension kanang 3:10 ninyo, class sabot ta daan dili na gyud mo dawat og paper ana, okay? Dili na mo dawat Yes, sir. paper. That's clear, sir. Thank you. So kung mo insist pa Japon mo nga galisod yung mo send, tagaanta mo og another set sa quiz which is i-perform na ninyo sa ako pagkabalik sa tong klase nga nadat sa classroom sa school. Mag face to face mo ana. Tabutan na dana. Okay. So yeah. Wala siya ang coverage ana sa inyong long quiz kay solutions tanan wala tay concept. Wala katong kanang kung wala classification, kung physical change or dili ana. Wala po tayo identification kung unsa ning identification. Wala po true or false calculations sa tanan. Natay 7 items manata sa calculations. So mo nang gipa-provide ta mo sa inyong laboratory nga activity o assignment para mahasa inyo ang solution skill, solution pag-solve og mga problem. Then that time 7 na supposedly 10 items yung na pero murag di na makaya sa time ata. So nag-7 na lang po. So 7 items good for 1 hour and 30 minutes. Okay? So wala siya. Yes, Yellow sir. paper ang Japon or kung bond paper mo so paper mo. Okay. So na to ang 47.2 kilojoules. Napay line question regarding sa to ang activities na to this week. If none, Rosita. Last topic, energy density and fuels. So again, energy density, mo na itong natapal last time nga. Morning, murag physical properties ato ang mga substance involved. Usually, mga fuel na natanan dari. So na energy density si hydrogen nga gas as our fuel or nitrogen nga gas as our fuel. Naputay fuel for naputay energy density sa itong mga kahoy kanang mga firewood bitaw nga pila yang energy density ana in joules per mole. So napoy sa kaning slide share lang dari ang positive advantages or factors ni
petroleum nga fuel. Wherein money usually nato ginagamit sa tong kusina kanang LPG bitaw. Ang LPG stands for liquefied petroleum gas, in which ang sulod doan na sa atong tangke kay liquid na siya, then ang pag device anang ang paghimuan ng tangke gi engineer gamit yung engineering skills para walay explosion may tabo kung naay liquid petroleum sa sulod. Kay ang gawas nato sa atong surroundings sa outside sa tong tangke kay favorable la siya para mo react ato ang liquid nga petroleum into gas. So favorable yung condition nga mahimo siya dito sa gas kung imo na i-abrihon ang kanayang faucet or kanayang faucet sa tangke. So again, liquid siya which is easy to transport and deliver to the customer. Then it is relatively safe. Marang gingon ini na nga they are gamitan ng engineering skills para ang katong tangke walay tendency na mo buto ano ito. So the products of the combustion are gases. So kung ma-expose na sa time sa gawas ang kanay mong liquefied nga petroleum, di ba may mo na siya gas. So mo na siya ang product karon na mong liquid na mo siya gas dito. Where ang liquid fuel is easy to transport and gaseous combustion products are easy to dispose of. What does this mean? Probably sa mga LPG nga plants, kanang price gas. Ay makita ninyo tagalabay ninyo kung magbiyahe mo naay price gas diya nga planta. Tagan tanggi niya. Na sila yan ang murag ilahang establishment design yun na siya para katong mga possible nga mag-leak sa ilang mga pipe nga liquid nga gaseous nga petroleum dili ma-expose na sa ilang mga trabahante sa sulod. So gi-design na ilang establishment para ma-control tong katong leaks of petroleum gas kung magtrabaho na sila. So ang pasabot na lang easy to dispose of. Siguro ang katong process sa pag-design na tong establishment na ila to ma-convert tong gaseous nga petroleum gas into something safer para ma-release sa environment. So wala siya. Then it has a high energy density in which makita na to na sa next slide karon. There are different values for energy density for every fuel, wherein natong hydrogen kay mas dako mas dako yung energy density. So ang iya daw ang kwan kay 142 megajoules per 1 kilogram ana nga fuel. Ma-relate na ko ning hydrogen nga gas sa mga pangoro sa mga nuclear nga mga kung familiar mo ng hydrogen bomb sa unsa nakadula kanang generals kanang command and conquer generals na hydrogen bomb na kung imo na igon sa imong enemy nga tank kay di ba mawala ilang pilot. So inanakakusog ang hydrogen na fuel kung i-immerse na siya as bomb. Sa Allied to nga super weapon, sir? Oh, sa Allied nga super weapon. USA Yeah, sir. mata. Marag, So, wala I siya. think mas kusog pa sa tao, Yes, sir. sir. Kanang atomic bomb. Kay Marag, Mas Di ba, I sir? think mas dili ko ka-sure na atomic bomb pod. kay atomic Basta, bomb is fusion man to lang gamit sa atom niya. Kana kay ilang gi-split ang atom ba. Marag nga na bitaw. Marag nga na, mas kusog to. Marag ilan ang gi-experiment sa mga sir na mas kusog siya kaysa atomic bomb. kaning si hydrogen gas. Mo na siya, si hydrogen gas, mas kusog. Ang hydrogen bomb, I don't know pa sa Hydrogen hydrogen bomb. bomb, sir. Yes, sir. Lagi. So, mo na siya, si hydrogen. Then, napod tayo bang fuels dira in other uses pod. So, natay octane, methane, propane. Filaw kay
ay kani aviation gasoline gas ata na sa ato mga airplanes. Then yan yung propane, octane, ug methane, I think related na sa mga rockets. Basta kung mas higher ang energy density, mas applicable na siya sa mga higher nga applications sa mga space stations and all to propel them sa space. Ay, nag-chat sa man. Wala. So wala siya. Then we have lowest nga wood nga 20 nga megajoules per kilogram. So ito, ang kaning diagram dali, gi-state na dali ginaunsa pag-distribute ato ang electricity. So gikan sa generating plant, controlled by their HQ. So tanan process diya gi-control na siya sa ilang HQ. Ang control center. Ako sila gagalingon nga kanang satellite dish or signal dish. From generating plant, di-distribute na siya sa mga dagko nga mga plant. Ayan din na siya mo distribute sa mga distribution centers. Ayan din sa itong mga panimalay, sa mga commercial centers, mga commercial buildings, sa mga industries, and yeah, mana siya. So, mana ilang main components of the electrical grid system on how our electricity is distributed from our generating plant to our homes and other applications. Battery. One siya ang cleverly engineered application, engineered nga device wherein nag-involve siya og redox reaction. Redox reaction nagtackle ta ni last chapter 1 wherein nag-discuss ng electrolysis nga if ang tubig nag-undergo electrical influence, electric influence kay splitting of atoms sa ang hydrogen water from H2O, so nag-split ilang atoms into hydrogen gas o oxygen gas. Para po sa battery, spontaneous ni siya nga reaction wherein ang ato ang battery alone wala siya walay factor nga walay factor na nag-influence para mo move tong electrons sa ato ang reaction or walay electricity involved ba siya rin maghatag og electricity. Do may duha ka klase anak class nay isa sa electrochem nay isa nga setup wherein kung nakay duha ka solution nga let's say copper sulfate o ang isa kay zinc about sa zinc ay lahi nga metal, so copper o lahi nga metal, let's say zinc na lang. Kung unsay mas dako daw reaction nga value, reduction value ato na may murag reference ana standard reduction nga value, kung mas dako daw ang iyang standard reduction value mo to ang metal nga favorable mo release og electron. So ang katong metal nga solution metallic solution nga mas favorable sa iyahan na mo release og electron padulong sa pikas, siya ang mas dako og reduction nga standard reduction nga value potential, standard reduction potential. So dili siya din mo receive og electron, siya ang mas favorable mo receive og electron kay reduction man. So ang katong isa ka metal siya mo ang katong gamay og reduction potential kay mas siya ang favorable na mo release og electron. Das ang katong electron mo'y maghatag sa tog electricity. So pareha sa tong phone karon nga naay battery ani sa sulod. Ang iyang type of battery ani kay secondary in which mo ni mga rechargeable batteries. Mga secondary batteries daw kay na sila battery nga nag-compose of zinc nga solid sa atong anode o kaning cathode day na to nga manganese nga dioxide. Knowing na ang zinc o ang manganese mo na itong metal nga elements. So, from anode, mo travel atong electrons from anode to our cathode. So, saan man na? So, natay anode na rin nga naka-blue. Mo na to ang blue nga anode.
Kaya tanan diya. O kanang yellow. Kaning yellow mo na iyang means na matravel atong electrons from R anode kanang blue. Mo-travel atong electron sa yellow mo gawas. Mo nang makita na ninyo sa inyong battery kanang flat end bitaw sa iyang side. Mo na atong anode dina. Mo na iyang electrode, electrode. So mugawas diya atong electron, mo na nagapahatag sa to og kurente sa tong cellphone. So paguman mo ato rin na siya sa toang cathode. So mutuyok. So CP. Mo ay magpasuga sa tong cellphone. So ang panda na class kay katong gingon ganina nga katong first type nga kung walay influence sa electricity, ang katudang duha ka metals kay favorable ilang reaction nga favorable sila kung mo release og electron. Tapos isa ka setup wherein nag-deal ta with electricity, na electricity na involved in which ang katong either daw sa ilang solution matagaan siya og mag-release siya og electron under the influence of the electricity. So murag pugson niya ba nga i-release yung electron mo na ang kanang pagpugos kay ma-record din na sa device din sa katong outside nga factor nga kanang voltmeter bitaw ay kita ba na kanang sa or battery nga na digital nga something siya makita dato nga pila ang electrons nga ni unsay volt sa electrons nga ni napugos og hawa sa pikas nga solution padulong sa other nga place which is ang cathode manata. Wait lang. Okay. Ay dili ang cathode day mo ang cathode nga part kay siya mag-release og electron. So siya mag-release og electron padulong siya sa negative nga end which is our anode. So mula siya class. So kung inyo na may imagine kung walay influence sa electron kung di ba si anode mag-release og electron so from negative then since ang electron na to kay negative moato na siya sa positive nga end. So mo-attract ba siya? Ma-attract ba? Now niya kung under the influence of electricity ang katong cathode na to nga positive nga iyang mga species na to mapugos to sila mo release og electron para ang katong electron mohawa siya sa positive nga end moato din siya sa negative nga end. So mo na siya class kung under the influence of electricity. Mo na ato na i-deal sa final term. I'll be happy to teach you that topic. So again, mo ni ang battery. Kabulata siya ang process. So yeah, nag-involve siya redox reaction. Successful battery design requires that electrons flow through an external circuit as they are transferred from one species to another. So mo na kanina yun ang overall reaction sa tong battery. Nga nag-deal siya og zinc. So mo na tong anode dari siya mag-release og electron. Mo rin ning gamiton dari ni cathode para ma-form ning manganese nga anion ay dili anion nga ngat ion kung mo react din with electron may mo na siya og manganese nga another species na pod nga solid. So mo nang natay manganese oxide nga solid dari karon kay ni-react man siya with the electron. Gikan na siya from manganese oxide nga solid na gyapon. So na feel na ko na oxidize siya. So na oxidize ang atong manganese oxide nga solid na mo siya manganese hydroxide. So ato na i-discuss pagka final term. Yes, Mr. Vince. Excuse me sir, same ra gyapon na ang chemical reaction between sa primary o secondary nga battery sir? Same ra gyapon na ang chemical reaction? Wait lang. Dili ko familiar sa secondary batteries nga rechargeable. Kaning alkaline battery na to, morning one shot lang ni nga one shot lang ni siya nga magamit mo na itong primary battery. May explain na rin. Pero
Secondary murag wala ko ka research ana unsa gyud ihang reaction jud. Pero feel nako batteries they undergo gyapon redox reaction, so I may say nga pareha gyapon sila og kanang concept. Ang atong primary battery o ato ang secondary batteries. Basta in general ang battery daw in general ga-undergo siya og redox reaction. So I think mao na kon pabag Mr. Vince. Thank you, sir. Thank you, sir. Pero if na-pick na inyong interest ana, pwede na po mo search kay mag-search ko ana. So, again, primary battery mo ni ang kasara nga magamit ng battery kung ma-deplete na, pwede na to ni dispose. Then pag dispose na class, please tagaan ninyo kaloy ng mga atong mga basurero. So i-dispose sa tarong away sa uban garbage nga dali ra manage. Yun, tagalan og safety ang atong mga basurero. Then secondary batteries mo na tong mga batteries na tong remote control nga mga devices, mga drones, mga cellphone, ato ang sakyan, ato ang dulaan sa una nga remote control. So wala secondary battery. And ilang composition daw na usually sa mga battery manufacturers. Usually lang ginagamit din na kaya alkaline. Mo po na ako ang mabantayan po kanang akong magkakita ng battery nga kanang sana ever ready wala akong iring bitaw. Ang iring alkaline na made of alkaline metals. Then pero mas preferable lang nila ang lithium as their primary battery nga composition. Wala po ka-experience na ng kanang battery nga one shot na pwede na to gamiton. Ang lithium ay ang composition. Alkaline lang yun. Kanang stay ever ready. So, si lithium, dako siya specs. Mas high siya og energy density. Mas dako lang yung cost. Naladay. Mo na yung mga battery manufacturers such as Everready, mas preferable nila ang alkaline kay gamay ang gasto pag-create. Pero mas dako man ang zinc. Atong zinc air daw kay mas dako yung specs. Taas siya high energy density, high ang energy storage. Mas safe po siya sa environment o mas safe po siya gamiton. Meanwhile, si alkaline mas lower lang yung advantages kaysa kay zinc air nga gamay siya og energy density o energy storage. So medium. Kanina wala pa ako ka-experience ng zinc plus air nga composition. So research na ako. If interested mo, pwede po na yung research na. Ato ang rechargeable battery, yes. Mr. Vince. Sir, apil man na ang lithium, sir, ba as one of the mga critical materials? Kanang endangered yung pasabot. Like most of the angkon like murag in demand pero gamay na kayo. So I don't know, marag di ko kakuan sa news food about anang pero ako lang gi-try og interpret nila ang data dari. Pero yeah, you might say nga mas gamay guro pa na karon ng lithium kay wala na makuhaan ba. Then dako iyang mo guro na nga dako iyang cost. Si sakto David siguro mo po na ang possible reasons why atong lithium mas mahal siya i-produce as our composition sa to ang mga one shot nga battery. Then mga phone nga made of lithium ion na nga rechargeable batteries sa tong phones made of lithium ion. Mo nang kung inyo na-abriyon ninyo mga phone na ay naka-label sa tong ilang baterya na abriyon na ninyo na ay naka-label na nga Li-ON, meaning to say ang inyong battery kay made of lithium ion. So napod tayo other compositions na tayo nickel cadmium, napod tayo nickel metal hydride. Mas favorable si lithium ion as our composition sa tang rechargeable batteries kay mas gagmay og specs ang uban composition. Okay, so much to that. Paano man to mga concept naman to.
So, balik ka sa tuang chapter 2 gyud. Natay problem, um, during the nuclear reactor accident at Three Mile Island in 1979, an unknown mass of fuel pellets melted, allowing some of the fuel material to fall into water at the bottom of the reactor. Assuming that the melting fuel pellets were pure uranium oxide and had resolidified and cooled to 900 degrees Celsius before reaching the water. Further assumed that the water was initially 8 degrees and that sensors indicated that final temperature of water was 85 degrees Celsius. So letter A, what information would you have to look up to determine the mass of fuel pellets that fell into the water, and what would you have to know to use this information to determine the percentage of the fuel that melted in the accident? How would you calculate the percentage? So walay calculations may tabo diri class. Igor ata mag mag-comply, mag-fill in sa mga missing information. Ayan na to siya calculate mag-fill in sa mga missing information by estimation or assumption lang. So, pwede na tayo mag-assume of values na rin. Basta lang ma-fill in na to ng information nga needed para makita na to ang kitsa ang atong ginapangita. So, ako ang bisayaw na itong problema. Ito ang nuclear reactor na yung mga nag-melt nga mga fuel pellets in which wala ta kabalo siyang mass daw. Pila tanan na dato nga nag-melt. Allowing some fuel material na ma-fall sa tubig sa at the bottom of the reactor. So naay uban daw metals gikan katong mass sa total mass itong metal na nahulog sa taong tubig. So kato daw nahulog sa tubig, before pa lang daw siya nahulog sa tubig, na daw sila 900 degrees Celsius nga initial temp init. Wherein atong tubig daw kay bugnaw daw siya daan na initially 8 degrees daw ang kabugnawon. Din pagkataod-taod kung makontak na to with water ang katong fuel pellets, ang sensors daw ni-indicate nga na ang tubig karon nga temp na himuog 85 degrees Celsius. So ang letter A, unsa na to siya pag-solve sa mass of fuel pellets. Given wala tay mga missing natay mga missing information. So unsa ray mga missing information na atong i-fill in para makuha na to ang mass sa tong UO2 nga pellets. So dire na ma-apply din nato dire ang atong formula ni heat, which is na heat capacity sa atong duha ka substance natay fuel pellets o natay tubig. So ma-apply ang heat capacity, ang yara yung change of temps, ang yara yung mass. Ay wala ta kabalo sa mass ni water diri, so ma-include na siya as one of our information na atong i-fill in. So ang pagkuan na kay ang atoang tubig nga heat ni tubig daw is equal to heat ni ang heat daw ni tubig is equal to heat sa atoang fuel. So UO2. Pero in kwan lang in their magnitude, I mean ilang sign lang kay atong tubig, since siya may mainitan, madungagan na siya og heat energy. Then ang kaning UO2 siya murag na gamay ang temperature from 900 degrees to 85 degrees kay dapat no equilibrate man na ilang temp once na ang katong init moadto na sa bugnaw nga tubig. Kaya katong kainit sa ato ang gold ato ang UO2 moadto siya sa atong tubig. So siya ma-minus karon. So pag kuan na pagbungkag sa mga sa pagbungkag sa sa atong term, natay mass ni water, nabutay C ni water og natay change of temp ni water. Tubig nga side diri ha. Then naputay mass ni fuel pellets, naputay C ni heat capacity ni fuel pellets o natay change of temp ni fuel pellets. So what are now our missing information? Ang nasa to karon kay ang change of temp. So okay na ni, ma-identify na to ang initial temp sa atong tubig o ang initial temp ni fuel pellet, naputay final temp nga 85. So okay na ni yung change of temp. Wala ta kabalo sa ay mo ni atong pangitaon.
Di ba? Ang mass ni UO2, which is the state ni letter A. Ang mass ni UO2. So, unsa pa yung laing missing? Missing ta ni mass ni tubig, missing po ta ni heat capacity ni tubig, o missing po ta sa heat capacity ni UO2. So, unsa na siya pagpangita? Pwede ta mag-assume sa mass ni tubig, mag-assume ta og value diya. Pwede ra ta na mag-assume. Then, ang kaning C daw, kay makita na to na siya sa itong internet. So, natay heat capacity ni tubig nga 4.184. Kay physical property, biya ni nga property sa tuang tubig. Na joules per Celsius times gram. Then, sa UO2, ma-search na sa internet, which is wala ko kabalo kay wala ko ka-search. So, kung easy nyo na i-search, pwede na. Inana na siya, specify na dali nga, saan siya pag fill in sa information. So, identify na na. Then, makuha rin na to ang mass ni UO2. Kung ato na i-substitute atong na mga values gikuha sa internet or pag-assume nga value. So, makuha na niya ang letter A na to. Now, what we did daw dari nga part, what we did ani nga part daw, i-measure na nato ang total mass ni fuel pellets nga nahulog daw sa tubig. So, mo daw na ang nahulog sa tubig na fuel pellets kanang M atong gisob sa A. Now, in what percentage daw, how many ang nahulog daw sa tubig na metal in percentage? So, saan na siya pag-solve? Since ang gi-state man diri sa problem, unknown mass na man ni mass of fuel pellets nga nagmelt, unknown man siya, pwede ta mag-assume og value diri. Saying nga, let's say, naday 1.5 kilograms of fuel pellets na nagmelt. So, muna ang total mass daw nga nagmelt dito sa reactor. Sa reactor pa na, wala pa sa tubig. So, ang katodang mass na imong gi-calculate diri sa imong letter A, mo na ang total number of mass nga nahulog sa tubig. So, mamainusan ni siya, mamainusan na siya. Ang katong na minusan nga value, pila daw, let's say, X na. Ang kanidang X, kay ato na siya i-calculate in percentage. So, natay mass gikan sa taas, i-divide nato na siya sa 1.5 nga total kilograms daw sa metal nga nagmelt atong reactor. So, ang kaning mass mo na nahulog nga mass of metal sa tubig. I-times din nato na in 100, makakuha din ta og percentage nga value, signifying nga that percentage of metal pellets mo na nahulog sa tubig. So, mo na siya ang pag-solve ani nga problem. So, basically, nag-qualitative lang tag-ukan na rin. Qualitative lang ta o discuss sa answers na rin. So, kung ipa-oral mo ani, ang katong pang sulti karon, mo to ang tubag. So, mo to siyang tubag. So, ako ikuan na rin ang strategy daw sa pag-solve aning problem ni letter A kay nadatay 6 possible variables, and which do we know and which can be looked up. Ang ato nabalaan kinatay temperature nga change in time sa duha ka material. Natay UO2 o natay tubig. Napatay specific heat capacity nga wala gi-mention pero pwede ra na siya ma-search kay naman ay standard nga value gid ana. So, ang nabilin sa to kay ang duha ka masses. Clearly, na ang goal sa letter A kay pangita na to ang mass ni UO2. So, pwede ta mag-assume or mag-estimate sa mass ni water. Now, letter B, this part of question assumes that we can find the mass of part A. We can find the mass from part A. So, makita na to ang mass sa water fuel pellet nga nahulog dito sa tubig. If that's true, then we need to know the total mass of fuel pellets initially present. So again, bitaw na to ang total mass of fuel pellets nga initially present dito sa reactor, which is gingon na rin nga unknown lang siya. Pero pwede na ka mag-estimate. So unknown na siya, pero pwede na ka mag-estimate. Now, makuha na nato atong total nga mass daw sa tong metal nga nasa tong reactor o ato ang mass daw sa to ang
sa tuang fuel pellets nga nahulog sa tubig, i-divide ng duha, makakuha din tag times percent, makakuha din natong percentage nga value in which again in conclusion naday that percent nga nahulog sa tubig. Here we are assuming that we have obtained values for both the masses of the melted and the total mass of the fuel pellets. We should also keep in mind that our result will only be as good as the assumption. So we highlight the assumption that the melted fuel was the sole source of heat for water. So that ends our chapter, and I hope you learned something sa tuang chapter. If you have any questions, feel free to ask before ta mag-proceed sa tuang next nga agenda, which is mag-discuss ta sa tuang long quiz number 1, which is mag-submit ko na karon sa inyong GC karon. Wait lang, magatag ko. 1C mo ba? Ay, 1D. 1D. Sorry, wait lang. Take this one as your study material para lang sa chapter 1 noon. Pero naman tayo kuandari kanang core nga concept, which is ang katong balancing of equation din ang katong standard significant figures. So ma-apply na ninyong learnings na sa atong chapter 2. Wait lang, ako isubmit. So yun, pero ayo gina siya kuduha og study ha. Pag study gid mo sa chapter 2. Kay lahi na ta nga chapter karon, wala na yung mga concept sa chapter 1 ang ma-involve sa tong quiz. Do na pero kuan siya kanang murag foundation na lang. Okay, so sige, mo entertain lang og mga PM ko mamanta klase ni Mr. Justin. Mag-ingon na po. So, okay, chapter 9, long quiz number 1. Napamantay time ba? So, maka-explain pa ko 2 ka items. So, i-remember ninyo yung mga tubag ana sa inyong papers. As I give you the answers through discussion na to. So, number 1, pag-ipastate dari kung physical change when your chemical change sa atong situations. Letter A, atong purple iodine vapor ni appears when solid iodine is warm. So physical change is sa class ngano man atong physical property nga na-involve sa iodine dari from liquid na imo siya og gas. So nag-phase transition lang siya. Walay changes na itabo sa itong iodine, bali wala siya chemically react sa air ba para mahimo siya another species. Let's say mahimo siya IO2 or IO. So iodine dili pwede. Pila ko kay potassium iodine na lang. Wherein kung ang surrounding nato na ay potassium nga ni-involved in solid nga form, mo react yun nato iodine nga gas tato ang potassium thus na changes may tabo sa imong sa reaction. Pero wala may lain involved na iodine naman na alone. So wala na physical change siya. Letter B, the iron in discarded automobile slowly forms reddish brown crumbly rust. So nataya ato ang metal nga iron. Thus na chemical change siya. Ang letter C, kay nireact man atong iron sa moisture, which is H2O sa palibot o hangin. So mo na nag-react siya from iron nga pure na